Astrid! Yes, madam. Table. Oh, gwapa ang ating isda. Fish tail, mama. Oh, come on. Do you have to take a video of me every 3 seconds when I'm doing the dishes? Alright, go on, slowly, Mum. Thank you so much. 1 million ang allowance namin per week. But of course, hindi yun siya kasya. Ay, sorry naman. So ngayong araw, tita, magbenta kami ng mga bote na naipon namin dito sa garage. Wala man pasok ngayon si Astrid, so siya muna ang pabintahin ko doon kasi nga excited yan sila. Sila naman talaga ang nag-collect ng mga recyclable na mga 10 cents na mga bote, tita. Yung kanilang mga juices, yung kanilang mga ginabaon sa school, 10 cents yun siya. Tapos siya yung videographer ko. Ang sabi ko na, huwag mo masyado videohan yung mga tiyan ni nanay, kaya mataba nga ako. So, nagpo-focus siya pa nga yung aking mga likod, yung mga tambok dyan. Buti naman ngayong araw, tita, medyo cool down na yung panahon, hindi na masyadong mainit, kaya nakapaglinis kami ng sasakyan dito. Kasi mula nung nagbiyahe kami pag-uwi namin, tita, maraming mga patay na insekto nakadikit sa aming sasakyan. Baka hinugasan ko muna. At bago kami magpunta doon magbenta ng bote, magkain muna kami. Of course, may mga natira-tira pa tayo sa mga ulo ng isda na binigay sa atin kahapon, kaya nagsabaw na naman kami, tita. Of course, addict tayo sa sabaw. So since si Ashrid naman talaga tsaka si ate nagka-collect nitong mga bote, siya talaga yung gusto ko na pabentahin dyan, tita, kasi gusto nga talaga may experience. Kasi nung time dati lagi na lang yun siya nakaupo sa loob nagatingin-tingin. So since ngayon wala si ate, kundi na-experience siya din maglagay-lagay ng mga bote doon while nag-aihap si tito. Tapos ito yung mga kaganapan dito sa depot namin. Marami din na nagbenta ng mga bote, tita, kasi sayang pa nga 10 cents pa yan. So ang total lang aming napagbentahan, tita, bali $37.20. Pera na yan. Bago kami pumunta ng depot na magbenta ng bote, pinatawag kami ni isa nating kababayan na Pilipino dito kasi marami daw siyang gamit na ipapunta na sa donation. So baka daw may makita ako na bagay sa mga anak ko, nakakihuha naman ako ng mga damit tsaka mga sapatos, pwede din natin ilagay sa box, pati itong bag na ito, tita, pang hiking. Hindi ko man yan magamit ito, hindi man kami mahilig mga ganyan-ganyan. Pero maganda talaga yung kanyang quality, very durable pa siya. So papadala ko yan, pati yung mga gamit ng mga pamangkin ko ng mga lalaki kasi may mga galing yan sa apo niya. Magaganda pa, tita, tapos mga branded pa naman. So ilalagay ko yan sa box, tita, na ipapadala natin by June, no? So at least may masuot naman yung mga pamangkin natin sa Pilipinas kasi kahit na medyo luma na yan dito, ang quality andyan pa rin, pwede na. Tapos natulog ako, tita, ng ilang oras. Pagkagising ko alas 7 na ng gabi, ang mga anak ko sabi na nung ulam natin, mami. Sabi ko, ewan ko na lang. So, nagmadali ako nagluto ng isda, te. At least ito madalian na luto lang, pwede na yan. Tapos si daddy, bahala na siya magluto ng kanyang tinapay dyan mamaya. Kasi alam nyo, tita, basta naglabas-labas ako tapos medyo mainit. Hindi naman masyado mainit today, pero iba talaga yung humidity, tita, ba? Parang ginigising talaga yung sakit ng ulo ko. Kaya galing namin nagbenta-benta ng bote, naglabas-labas kami ni Ashley. Pag uwi ko talaga, tita, iba na talaga ang aking feeling. Masakit talaga yung aking ulo. So natulog talaga ako at pinabayaan naman ako ni daddy na natulog ang ganda-ganda. Pagising ko, di wala na ng sakit ng ulo. Ay, kailangan na talaga ng mga pahinga yan. Tapos, ang ginpapantay ko dito, sabi ko, huwag mong galawin ng mantika, baka mapasok ka na, batok yung aming isda. Ay, ambot. Tapos, since meron pa tayong isang bugkos, isa na lang talaga ang natira dito, te. So, ginawa ko talaga siyang apan-apan, yung adobong kangkong, kasi yan, request ni ate, paborito talaga yan, tita. So, pinagkuha ko na yung mga dahon, siniperate ko dun sa kanyang stick at inuna ko ng luto yun. Kasi medyo matigas-tigas man yan, tita. At least kahit paano, makain din ba? Sayang itapon, te. Kaya wala nga tayong kangkong dito. Masarap naman niya yung kanyang sanga. Gilutuin mo na ng maayos hanggang maging malambot na siya. Tapos kakain na kami. Hindi yung makita dito si daddy sa video namin, kay busy siya ngayon, nagagawa siya ng kanyang mga business proposal. Kailangan nga namin ng maraming pera. So andun si daddy sa kabilang kwarto, nag-work siya ng work. Kasi bukas balik na naman yan siya ng kanyang trabaho. Kami, samtang kami dito, pinapapak namin yung isda. Ayaw niya man yan kumain yan. Magluto lang yan siya mamaya ng kanyang tinapay. Sandwich lang yan, mabuhay na yan siya. So ngayon, kangkong ang ulam namin. Ganyan, super sarap. Ay, medyo late na kami nakakain ngayon, tita, kasi nga ang ganda ng feeling ko, nakatulog ako. Pag wala naman ako, nagaluto lang yan sila minsan ng tinapay. Naawa naman ako, puro lang tinapay minsan mga bata, ti. So kailangan talaga minsan pugsin mo sila magkain, ti.
O si Astrid medyo nagapili-pili na kung minsan kasi nga may mga vegetables na ayaw niya pero si ate wala yung problema. Si Astrid minsan sabaw-sabaw lang pero pag prito na isda wala yung problema. Deal na deal yan. Go na go talaga yan sila. Tapos ang kamay, wala man si daddy nagkamay kami Kaya mas maganda talaga yung kain pag nagkakinamay-kamay kami. Tapos alam na yan ni ate tita na after namin ng kain na mag-vlog na si mami, so siya na ngayon ang bago naming tagahugas ng pinggan. Kasi sabi ko sa kanya, nak, nung unang panahon ng kabataan ko, mas bata pa ako sa'yo. Alam ko na lahat ng mga gawaing bahay. Kundi hindi masyado nahirapan si nanay, kaya nagatulong na ako. Tulong nyo yan sa nanay nyo para hindi madali na magsaka sa langit. Kasi kung puro na lang sila palagi napapagod, aakitin sila agad sa langit, kukunin sila ni Lord. O gusto mo yan? Sabi niya, hindi man. Kaya yun, nagkatulungan na sila po si Astrid ka marunong na din mag-toothbrush, mag-alaga sa kanyang sarili. O di tulog na, ano pa?